Ang dating Senador Antonio Trillanes ay sumali sa Aksyon Demokratiko at tatakbo bilang alkalde ng Caloocan sa ilalim ng bandila nito, sinabi ng pinakamataas na opisyal ng partido noong Lunes. Si Trillanes, isang dating Navy lieutenant at isang tahasang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay nabigo sa kanyang muling pagbid sa Senado noong 2022 elections. Namulat siya sa pambansang kamalayan noong 2003 nang lusubin niya at ng 300 iba pang mga sundalo ang Oakwood Premier Hotel, sa gitna ng Makati Central Business District. Sa hangaring patalsikin ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil sa umano'y malawakang katiwalian sa Armed Forces of the Philippines Procurement System, at mahinang medical services para sa mga sundalo. Ang Philippine Military Academy alumnus ay nanalo ng isang pwesto sa Senado, habang nakakulong at kalaunan ay nabigyan ng amnestiya, sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Tumakbo siya bilang Vice-Presidente noong 2016, ngunit natalo kay nooy mambabatas na si Leni Robredo. Sa unang bahagi ng taong ito, nagsampa siya ng mga kaso ng libel at cyber libel laban sa ilang taga-suporta ni Duterte, dahil sa akusasyon sa kanya ng pagbebenta ng Scarborough Shoal sa China sa mga back-channel talks noong 2012. Nagsampa ang dating senador ng mga kasong libel at cyber libel laban sa ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo R. Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Pinangalanan bilang respondent sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, Broadcast Network Sunshine Media Network International, SMNI, at vlogger na si Byron Cristobal, na kilala rin bilang Banat Bay. Ang desisyon na ituloy ang legal na aksyon ay dumating, pagkatapos ng patuloy na pag-atake sa online, at ang pagpapakalat ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Sa magkahiwalay na complaint affidavits, sinabi ni Trillanes na inakusahan siya ni Roque at Cristobal na nagbebenta at nagbibigay ng Scarborough Shoal sa China noong back-channel talks noong 2012. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagpapaliwanag sa nangyari sa kanyang back-channel talks. Kasama na ang mga opisyal na pahayag mula sa mga nanunungkulan na opisyal ng gobyerno, sa mga pagdinig ng Senado na isinagawa na hindi tayo natalo sa Scarborough, ang mga maka-Duterte na personalidad na ito ay patuloy na naghahabol sa peking balitang ito para iwaksi ang sisi sa Administrasyong Duterte ani Trillanes. Ang mga katulad na kaso ay isinampa laban sa kay Guillermo Bar-Ido at mga host at executive ng SMNI para sa paglalathala ng isang panayam kung saan paulit-ulit na sinasabi ni Bar-Ido na binayaran siya ni Trillanes upang maging peking saksi laban kay Duterte. Naghain din ng magkakahiwalay na reklamong kriminal sa National Bureau of Investigation, laban sa iba't ibang may-ari ng social media account dahil sa umano'y pagpapakalat ng disinformation at maling pahayag tungkol sa kanya, ayon sa kampo ni Trillanes. Nagsampa na rin ng draft complaint si Trillanes laban kina Duterte at Senator Bongo dahil sa umano'y katiwalian sa mga proyektong pang-imprastruktura. Nagsampa siya ng reklamong plunder at graft sa Department of Justice, laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo kaugnay ng 6.6 na bilyong piso halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura sa nakaraang administrasyon. Kasama sa mga reklamo ang ama ni Go na si Desiderio at ang kapatid na si Alfredo, na umano'y mga contractor ng mga proyektong kinasasangkutan ng Department of Public Works and Highways. Isinama rin ni Trillanes ang reklamong paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kina Duterte at Senator Go. Sa pagbanggit sa mga dokumento ng Commission on Audit, binanggit ni Trillanes sa reklamo na ang CTLG Builders ni Desiderio ay ginawaran ng 125 public works projects mula 2007 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 4.89 na bilyong piso. Ang Alfrigo Builders and Supply ni Alfredo ay nakakuha ng 59 na proyekto mula 2007 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 1.74 bilyong piso. Ang mga kumpanya ay hindi umano kwalipikadong magbid para sa malalaking proyekto sa ilalim ng Contractors License Law. Malinaw na, may pagkakaisa ang lahat ng elemento ng plunder sa kasong ito, sabi ni Trillanes sa reklamo. Nang tanungin kung magkano umano ang ibinulsa ng mga respondent sa 6.6 na bilyong piso kontrata, sinabi ni Trillanes na, yun na yun, bawat cheque na na-receive nila, saan pa didiretso yun, syempre sa pamilya yun. Kasi pagka-beneficiary ka at ang pamilya mo, first degree ito a consanguinity so maliwanag po yan. Walang lusot dito, dagdag pa niya. Sa reklamo, binanggit din ni Trillanes ang malapit na relasyon ng dating Pangulo at Senador Go.
Ang napakalapit at matalik na personal at opisyal na relasyon sa pagitan ni Go at Duterte, na magiliw niyang tinawag bilang Tatay Digong, ay kilala at kinikilala ng lahat, aniya. Batay sa kanyang impormasyon, hiniling ni Trillanes sa National Prosecution Service ng DOJ na simulan ng isang preliminary investigation at kasunod na pagsasampa ng mga kaso sa mga korte. Si Trillanes ay naging vocal critic kay Duterte, partikular ang madugong war on drugs, na tinutulungan niyang iakyat sa International Criminal Court o ICC. Nauna nang hiniling ni dating Senador Antonio Trillanes ang pagbuo ng unity ticket, na binubuo ng Administrasyong Marcos at iba pang malalaking partidong pampulitika, upang durugin ang puwersang Duterte sa susunod na halalan. I am encouraging the pink forces to consider forging a tactical alliance with the Marcos administration, nang sa ganon, masigurado natin hindi mangyari ang Ayon kay Senador Hontiveros, naiintindihan niya ang pinanggagalingan ni Trillanes, bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, subalit may mga unresolved issues sa kasaysayan ng mga human rights violation at plunder noong panahon ng martial law, na tumutukoy sa rehimeng Ferdinand Marcos Sr. na ama ng kasalukuyang presidente. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros na malabong magsama-sama ang Liberal Party at ang administrasyon sa 2025 midterm polls, na binanggit ang hindi nalutas na mga issue sa kasaysayan na nauugnay sa pamilya Marcos. Kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. And moving forward din, I think may unique offer ang oposisyon in terms of a vision at saka platform of governance, bukod pa sa administrasyon. Ayon kay Hontiveros, tinatrabaho niya ang pagbuo ng isang malawak na alyansa para sa 2025 sa nakalipas na 2 taon. Yung proposals na binubuo din namin sa oposisyon, hindi lang in distinction from the administration, pero mga proposals, mga offers namin sa ating mga mamamayan at botante. Please take it as nagbubuo ng sariling offer ang oposisyon sa ating mga mamamayan, distinct pa from that of the administration. Si Hontiveros ang pinakamataas na nahalal na opisyal na kabilang sa itinuturing ng marami bilang oposisyon. Naniniwala si Hontiveros na may iba pang sektor na maaari nilang imbitahan sa kanilang alyansa sa labas ng puwersang Marcos at Duterte. Ipinost na ni Hontiveros sa social media ang 3 sa kanyang mga kandidato sa pagkasenador, sina dating Senador Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at human rights lawyer na si Chel Jokno. Nais din ni Hontiveros na tumakbo sa Senado sina dating Senador Leila de Lima at dating Vice Presidente Leni Robredo. Nitong Lunes, nanumpa si Trillanes bilang miyembro ng Aksyon Demokratiko sa harap ng mga opisyal ng partido. Sa isang pahayag, sinabi ng Aksyon Demokratiko na nanumpa si Trillanes sa harap ni Party Chairperson Ernest Ramel Jr. Sinagot din ni Ramel ang mga katanungan kung tatakbo si Trillanes sa pagkakalookan mayor sa 2025 midterm elections. Nag-post si Trillanes sa X, nitong Lunes, July 15, nang larawan niya kasama ang mga opisyal at kasamahan ng partido. Nanumpa si dating Senador Antonio Trillanes sa political party na Aksyon Demokratiko, kinumpirma ito ng mga opisyal ng partido. Hindi pa kinumpirma ni Trillanes kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhan sa 2025 midterm elections, ngunit usap-usapan ng dating senador na target ang pagkaalkalde ng Caloocan City. Gayunpaman, sinabi ni Trillanes na gagawin niya ang formal na anunsyo sa tamang oras. Ngayon, sumanib na si Trillanes sa partido na kung saan si Moreno ang namumuno nito, sa hang-aring mapigilan at mapabagsak ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Ano sa tingin niyo?